Diyos kung maituturing ng mga kongresista ang House Speaker, lalo na kung bigayan ng budget. Ito ang matinding revelasyon ni Atty. Harry Roque. Todo tanggol at ipinatawag pa ng mga mambabatas ang mga host ng SMNI dahil sa di umano'y maling pahayag laban sa House Leader na si Kong Romualdez. Hindi naman raw nagsasalita at hindi rin pinapansin ito ng House Speaker, pero todo effort at bumuo pa rin sila ng komite upang pigain ang mga host ng SMNI. Nagmistulang korte at hinatulan na ma-detain pansamantala sa Kamara sina Eric at Badoy dahil sa hindi nila pagsagot sa mga katanungan ng mga kongresista. Hindi naman daw trabaho ng Kongreso ang ganito dahil ang kanilang trabaho ay gumawa ng batas. Ayon sa mga netizens ay power tripping lamang ang mga kongresista at nagpapalakas lamang ang mga ito kay Romualdez para sa paparating na budget. Kayo mga kababayan, ano ang inyong maging opinyon sa usaping ito? Just comment down below. Yan po talaga ang kultura sa House. Protektahan ang speaker. Eh, ang nakakatawa nga rito, sinasabi nila nasira daw ang imahe ng speaker. Ang speaker naman, tikom ang bibig. O bakit mas concerned pa yung mga congressmen sa reputasyon ng speaker? Eh, yung speaker di naman nagsasalita, di ba? So yun ang irony of it all. No? Pero yan po talaga ang kultura sa House. Nung minsan ako po ay naging bahagi niya, talaga naman pong parang Diyos ang speaker dyan. Lalong-lalo na sa panahon ng budget season. At hindi pa po na ipapasa no? Yung pangtao ng budget for 2024. So lahat po sila ay in suspended animation pa rin kung ano mga proyektong maiuwi nila sa kanilang mga distrito. Sa bandang dulo ng hearing naman, abay nasa in contempt rin si Dr. Lorraine Badoy. Dahil nga din daw sa dahil dun sa mga tanong na siyempre ang laban kasama ang bayan, natanong kung may ads ba o wala. Naninindigan yun si Doc Lorraine na hindi mahalaga sa kanila yung ads dahil ang gusto nila matapos na at bubukasan ang CBP, NPA, NDF through massive information campaign sa kanilang programa. Dalawa ng angkor, Attorney Harry, ang nasa in contempt sa mababang kapulungan. Well, alam niyo po, ang huling desisyon ng Korte Suprema dun sa Farmally na isinight for contempt nga yung dalawang iniimbestigahan dahil nagsasabi raw ng hindi katotohanan. At ang sabi ng ating Korte Suprema, mali po yun dahil kinakailangan meron munang due process bago ipakulong. Dito po nakita natin, hindi naman po nadinig yung dalawa. Pinakulong na lang sila basta-basta. Dapat po nagkaroon ng hiwalay na pagdinig kung bakit sila dapat patawan ng parusa ng criminal contempt. Kasi ang contempt po ay criminal. Dahil sa di umano ay hindi pag-reveal ng source o di naman kaya yung pagsabi ng kasinungalingan. Akma-akma po yung desisyon ng Korte Suprema, yung pinakabagong desisyon ng Korte Suprema na kinakailangan pakinggan muna bago magpataw ng parusa na kriminal. Dahil ang contempt po, dahil ikaw nga po ay mawawalan ng kalayaan, no? Kinakailangan dinggin muna ang side ng mga kinokontempt, no? So sa ating mga kasama, konting tiyaga lang po, pero itong ginawa nyo naman po ay sakripisyo para sa demokrasya. Hindi po kayo makakalimutan, pero naririyan po ating hukuman, dudulog po tayo at makakakuha tayo ng remedyo. Attorney, paano naman, halimbawa sa sitwasyon na may nagtatanong tapos sasagot, pero ang feeling ng mga nagtatanong ay hindi tama para sa kanila at gamitin yung kapangyarihan na yun, pang-aabuso ba matawag doon? Yan nga po ang tinatawag na grave abuse of discretion at denial of due process. Kasi ang pagdinig, dapat makinig ka. Huwag ka mag-insist sa sagot na gusto mo. Dahil pag ikaw ay nagpilit sa sagot na gusto mo, hindi mo pinakinggan yung tao. At yan po yung sinasabi na denial of due process na protektado rin ng ating saligang batas sa pamamagitan ng ating Bill of Rights. Gaya ba ng mga korte sa mga pagdinig po ba sa Kongreso, Kamara, sa Senado, may nakapiring pa rin po ba at nakahawak na timbangan dapat? Well, dapat po, no? Kasi yan po ay pwedeng maging dahilan para masupil ang kalayaan. At lahat po ng pwedeng makasupil sa kalayaan, dapat dinidinig po ang side ng mga iimpreso. No? At ito nga pong nangyari dyan na naman sa Kamara de Representante. Dahil ayaw nilang tanggapin ang mga sinasabi ng resource persons, sila po ay pinaaresto.
Pero gana aking sabi, panandalian lang po yan. At tandaan natin na kapag naman nagkaroon ng desisyon na nalabag ang kanilang mga karapatan, may remedyo rin po itong dalawang ka-Eric at saka si Lorraine Badoy. Dahil siyempre po, nakasaad din sa batas na lahat ng tao na lumabag sa karapatang pantao ng kahit sino ay po pwedeng mapanagot po. No? Dahil napaka-importante po ng karapatang pantao. Ibig sabihin yung mga nagpataw noon or lahat ng mga present doon, kasi pagbobotohan din yan, di ba? Kumbaga, collective ba yung possible na kakaharapin? Well, alam niyo po, although ito talaga ay kapangyarihan ng Kongreso, pag ito naman po ay ginawa sa pamamaraan, dalabag sa karapatang pantao, meron din po yang pananagutan. Halimbawa naman, kasi pwedeng irason na iba, yung pantay lang yung kapangyarihan ng legislative and dito nga sa judiciary. Paano naman kung ganyan yung irarason na? Pantay-pantay po talaga ang co-equal branches of government. Ang pagkakaiba, katungkulan talaga ng hudikatura na panindigan ang supremacy ng ating saligang batas. Dahil nga pong saligang batas, sinabi po ni Ka-Eric, yan po ang pinakamataas na batas na umiiral dito sa ating bayan. Ang mga mambabatas lang ba ang may karapatan na mag-interpret ng batas or ang huling say niyan ay ang Korte Suprema? Hindi nga po katungkulan ng ng legislatura. Ang kanilang katungkulan, bumuo at gumawa ng batas. Pero ang interpretasyon ng batas at ang ating saligang batas, tanging hukuman lang po ang gumagawa niyan. Alam nyo, kahapon may sinusulat akong pleading at yan po talaga ang naging consistent ruling ng ating Korte Suprema. Dahil ang Korte Suprema ang tagapagtaguyod ng saligang batas, yan po ang katungkulan ng hudikatura, bigyan ng interpretasyon ng batas at hindi po yan katungkulan ng Kongreso. Meron ka rin nabanggit parang dalawang kaso na may kaugnayan din dito. Yung isa, yung sa Farmally, tsaka yung sa pag-iimbestiga, tama ba? Opo, Yung tamang pag-iimbestiga. ito po yung kaso na kailan lang nadesisyonan, no? Na kung saan ipinagbawal ni dating Presidente Duterte yung pagharap na ng mga testigo diyan sa investigasyon ng Farmally. Ang nagdemanda pa noon ay ang Senado at ang sabi ng Korte Suprema, premature yan dahil nga hindi mo naman sinunod pati yung sarili mong rules na dapat unang-una malinaw kung anong iniimbestiga at dapat bibigyan ng pagkakataon talaga na masagot yung mga tanong na merong kinalaman sa batas na binubuo in connection with a investigation in aid of legislation. Kasi lahat naman po investigasyon ng Kongreso, hindi naman po yan para magpataw ng parusa kung merong mga nalabag na batas, kung hindi para po sa mga binubuong mga legislatura, mga batas na binubuo ng Kongreso. Kayo mga kababayan, ano ang masasabi nyo sa usaping ito?